Mga pagbasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa. Ang mga responsibilidad ng mga leader at manggagawa, 8. Iyong mga nagsisilbi bilang mga leader ay dapat may kaunting pagkaunawa sa katotohanan kahit papaano at may ilang praktikal na karanasan. Kung wala silang anumang karanasan, tiyak na wala rin silang pagkaunawa sa anuman sa katotohanan. Ang ilang tao na nagsisilbi bilang mga leader ay magaling mangaral ng mga salita at doktrina at nakakatanggap sila ng pagsang-ayon at papuri mula sa karamihan. Bagamat sa panlabas ay kayang sumagot ng mga huwad na leader ng mga katanungan, hindi nila kayang magbahagi tungkol sa mga katotohanang prinsipyo. Tanging hungkag na teorya ang ipinangangaral nila at walang anumang praktikal dito. Kapag naririnig ng mga tao ang pangangaral nila, pakiramdam ng mga taong ito ay nakaaayon ang pangangaral nila sa panlasa ng mga ito at iyong mga walang pagkilatis ay labis na sumasang-ayon dito. Gayunpaman, pagkatapos nito, wala pa rin silang landas ng pagsasagawa at hindi nila mahanap ang mga prinsipyo ng pagsasagawa. Maituturing bang nalutas nito ang anumang mga issue? Hindi ba't ito ay pagiging pabayan nila? Maituturing ba na paggawa ng tunay na gawain ang ganitong paraan ng paglutas sa mga issue? Ang mga huwad na leader ay hindi gumagawa ng tunay na gawain, ngunit alam nila kung paano kumilos gaya ng isang opisyal. Ano ang unang bagay na ginagawa nila kapag nagiging leader sila? Ito ay angkunin ang pabor ng mga tao. Ginagamit nila ang pamamaraang ang mga bagong opisyal ay sabik magpasikat. Una ay gumagawa sila ng ilang bagay para magpalakas sa mga tao at nangangasiwa sila ng ilang bagay na nagpapabuti sa pang-araw-araw na kapakanan ng lahat. Sinisikap muna nilang mag-iwan ng magandang impresyon sa mga tao para maipakita sa lahat na kaayon sila ng masa, para purihin sila ng lahat at sabihin na kumikilos na parang isang magulang namin ang leader na ito. Pagkatapos ay opisyal na silang mamumuno. Pakiramdam nila ay mayroon na silang popular na suporta at matatag na ang kanilang posisyon. Pagkatapos, nagsisimula silang magtamasa ng mga pakinabang ng katayuan na para bang nararapat iyon sa kanila. Ang kanilang mga kasabihan ay, ang buhay ay tungkol lamang sa pagkain at pananamit. Maigsi ang buhay, kaya magpakasaya habang kaya. At magpakasaya ka na ngayon, bukas ka na mag-alala. Nagpapakaligaya sila sa bawat araw na dumarating. Nagpapakasaya sila hanggat kaya nila at hindi nila iniisip ang hinaharap. Lalong hindi nila isinasaalang-alang kung anong mga responsibilidad ang dapat tuparin ng isang leader at kung anong mga tungkulin ang dapat nilang gawin. Nangangaral sila ng ilang salita at doktrina at ginagawa ang ilang gampanin para magpakitang tao tulad ng nakagawian. Hindi sila gumagawa ng anumang tunay na gawain. Hindi nila tinutuklas ang mga tunay na problema sa iglesia at hindi ganap na nilulutas ang mga iyon. Kaya ano ang silbi ng paggawa nila ng gayong mga paimbabaw na gampanin?
Hindi ba't mapanlinlang ito? Maipagkakatiwala ba ang mahahalagang gampanin sa ganitong uri ng huwad na leader? Naaayon ba sila sa mga prinsipyo at kondisyon ng sambahayan ng Diyos sa pagpili ng mga leader at manggagawa? Hindi. Walang anumang konsensya o katwiran ang mga taong ito. Wala silang anumang pagpapahalaga sa responsibilidad. Subalit nais pa rin nilang magkaroon ng posisyon bilang opisyal na maging isang leader sa iglesia. Bakit masyado silang walang kahihiyan? Para sa ilang taong may pagpapahalaga sa responsibilidad, kung mahina ang kanilang kakayahan, hindi sila maaaring maging leader. Lalo pa ang mga taong walang silbi na wala talagang pagpapahalaga sa responsibilidad. Lalong hindi sila kalipikadong maging mga leader. Gaano ba katamad ang gayong mga matakaw at batugang huwad na leader? Kahit may natuklasan silang issue at alam nila na issue ito, hindi nila ito sineseryoso at hindi pinapansin. Napaka-irresponsable nila. Bagamat magaling silang magsalita at tila may kaunting kakayahan, hindi nila kayang lumutas ng iba't ibang problema sa gawain ng iglesia na humahantong sa pagkahinto ng gawain. Patuloy na nagkakapatong-patong ang mga problema pero hindi inaabala ng mga leader ang kanilang sarili sa mga ito at iginigiit na isagawa ang ilang mababaw na gampanin gaya ng nakagawian na. At ano ang resulta sa huli? Hindi ba't ginugulo nila ang gawain ng iglesia? Hindi ba't sinisira nila iyon? Hindi ba't nagsasanhi sila ng kaguluhan at kawalan ng pagkakaisa sa iglesia? Ito ang hindi maiiwasang kalalabasan. Sa sitwasyong ito, magbibigay ba ng ulat ang mga huwad na leader sa ang itaas? Tiyak na hindi. Kung may isang tao sa iglesia na gustong mag-ulat sa ang itaas ng mga problema ng mga huwad na leader, papayagan ba nila ito? Talagang tiyak na susupilin at pipigilan nila ang taong iyon. Hindi nila papayagan ang sino man na mag-ulat ng problema sa ang itaas at paghihigpitan, susupilin at ibubukod nila ang sino mang gagawa niyon. Sabihin ninyo sa akin, hindi ba't masyadong kasuklam-suklam ang mga huwad na leader na ito? Kahit gaano pa nila napinsala ang gawain ng iglesia, hindi pa rin nila pahihintulutan na malaman ng ang itaas ang tungkol dito, lalo na ang lutasin ito. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang pagpapasasa sa mga pakinabang ng katayuan nila at protektahan ang sarili nilang banidad at pride. Talagang kasuklam-suklam at walang kahihiyan ang gayong mga tao. Hindi ba't lubos silang walang konsensya at walang pagkatao? Kapag nag-uusisa ang itaas tungkol sa gawain, walang pag-aalinlangan nilang sinasabi na walang mga problema. Nagsisinungaling at nagkukunwari sila sa ang itaas. Sa paggawa nito, hindi ba't nililinlang nila ang itaas at itinatago nila ang mga bagay mula sa mga nasa ilalim nila? Patuloy na nagpapatong-patong ang mga problema sa gawain ng iglesia at hindi malutas ng mga huwad na leader ang mga problemang ito nang sila lang. Pero hindi rin nila iniuulat ang mga isyong ito sa ang itaas. Sa ilalim ng mga ganitong sitwasyon, kumikilos sila na parang walang problema. Nagpapasasa pa rin sila sa kaginhawahan,
nakaupo ng walang ginagawa buong araw at nagpapalipas ng mga araw nila at hindi sila nababalisa kahit kaunti. At kapag nalantad ang mga problema at sinisiyasat ito ng mabuti ng ang itaas, sinasabi pa rin nila, "Isinaayos ko ang mga tao para gawin ang gawaing ito. Natupad ko ang mga responsibilidad ko." Kung hindi nagawa ng maayos ang gawain, kasalanan na iyon ng iba. Anong kinalaman nito sa akin? Sa ilang salitang ito, tuluyan silang naghuhugas kamay sa anumang pananagutan. Para bang wala silang anumang pananagutan para sa usaping ito. Hindi lang nila hindi pinagninilayan ang kanilang sarili, makatwiran at panatag din ang pakiramdam nila na sinasabi, "Sa anumang kaso, hindi ako nagpakatamad sa tungkulin ko. Hindi ako pabigat. Kung hindi ako tatanggalin ng ang itaas, patuloy akong magsisilbi bilang leader. Kung magbibitiw ako, hindi ba't ipagkakanulo ko ang Diyos? Hindi ba't kawalan ng katapatan sa tungkulin ko ang ipapakita ko?" Kung pupungusan mo sila, makakaisip sila ng maraming dahilan para pabulaanan ka. Hindi nila sasabihing may pananagutan sila sa usaping ito. Hindi nila sasabihin kung ano ang mga responsibilidad nila. At hindi nila pagninilayan kung ano ang kalikasan ng hindi nila paglutas ng mga issue at hindi paggawa ng tunay na gawain. Hindi ba't sobrang nakamumuhi ang gayong mga tao? Nagsasanhi sila ng pagkahinto sa gawain ng iglesia at pinipinsala ang mga hinirang ng Diyos sa loob ng mahabang panahon nang walang anumang bahid ng pagsisisi sa puso nila. Tao pa rin ba sila? Mayroon pa rin ba silang kahit katiting na konsensya o katwiran? Sinasabi ng ilang tao, hindi dapat mahalal bilang mga leader ang mga taong gaya nito. Ganito ito sa teorya. Gayunpaman, talagang may ilang tao na ganito na kabilang sa mga nahalal na leader at manggagawa. Isa itong katunayan. Nangyayari ang lahat ng ito dahil walang pagkilatis ang mga hinirang ng Diyos. At ito ay dahil din sa gusto ng karamihan sa mga tao ang mga mapagpalugod ng mga tao. At dahil dito, naghahalal sila ng ilang huwad na leader at manggagawa. Sa makatuwid, bago ang mga halalan ng iglesia, kailangang higit pang mapagbahaginan ang tungkol sa mga prinsipyo para sa paghalal ng mga leader at manggagawa. Gayon din ang mga prinsipyo sa pagkilatis ng mga huwad na leader at huwad na manggagawa. Matitiyak nito na mas maraming tao ang boboto ng alinsunod sa mga prinsipyo. Tanging sa paggawa nito, magkakaroon ng magagandang resulta mula sa mga halalan ng iglesia. Sabihin ninyo sa akin, kaya ba ng gayong mga kasuklam-suklam at walang kahihiyan na tamad ang gumawa ng mahusay na trabaho sa gawain ng iglesia bilang mga leader at manggagawa? Kaya ba nilang lutasin ang mga problemang umiiral sa iglesia o ang mga paghihirap na nararanasan ng mga hinirang ng Diyos? Kung gayon, ano ang dapat ninyong gawin kapag nakatagpo kayo ng gayong mga huwad na leader? Ipagpalagay na may magsasabi, mahina ang kakayahan namin at wala kaming pagkilatis, kaya wala kaming magagawa kung makakatagpo kami ng isang huwad na leader. Tama ba ito?
Tiyak na hindi lahat sa iglesia ay mahina ang kakayahan at walang pagkilatis. Hindi ba? Dapat ay may ilang tao kahit papaano na medyo nakakaunawa sa katotohanan. Kaya, kung may makakita ng isang huwad na leader na hindi kayang gumawa ng tunay na gawain o lumutas ng anumang mga problema, dapat siyang makipagbahaginan sa mga taong nakakaunawa sa katotohanan at hilingin sa mga ito na gamitin ang pagkilatis ng mga ito at gumawa ng paghusga. Angkop ba ito? Oo, angkop ito. Bakit ito angkop? Ano ang mga kahihinatnan kung hindi kaya ng isang leader ng iglesia na gumawa ng tunay na gawain? Sino ang magiging mga biktima? Hindi ba't ang mga hinirang ng Diyos sa iglesia? Kung may kontrol ang isang huwad na leader sa iglesia, sa loob ng 3 o 5 taon, gaano karaming tao ang maaapektuhan ang pagkaunawa sa katotohanan at pagpasok sa realidad? Gaano karaming tao ang maaantala ang pagkamit ng pagliligtas ng Diyos? Hindi lubos maisip ang mga kahihinatnang ito. Kaya, kapag natuklasan ang isang huwad na leader na hindi gumagawa ng tunay na gawain at na walang kakayahang lumutas ng anumang issue, malaking bagay ito para sa bawat isa sa mga hinirang ng Diyos at dapat nilang agarang ilantad at iulat ang huwad na leader na iyon para maiwasan ang mga pagkaantala sa gawain. Ang mga napipinsala ng hindi paggawa ng tunay na gawain ng mga leader ng iglesia ay ang mga hinirang ng Diyos. Kung walang sino man sa mga hinirang ng Diyos ang maglalantad o mag-uulat sa kanila, at lahat ng mga ito ay sadyang walang malasakit sa paggawa nito, wala nang pag-asa para sa iglesyang iyon. Ipagpalagay na sa mga puso ninyo ay palagi kayong nagkikimkim ng mga kaisipan ng hindi pag-ako ng responsibilidad tulad ng, "Tutal, ikaw ang leader. Hindi mo kayang gumawa ng tunay na gawain, pero hindi mo iniuulat ang mga problema sa ang itaas. Kung maaantala nito ang gawain ng iglesia, papanagutin ka ng ang itaas. Ano ang kinalaman nito sa amin? Bakit kailangan naming mag-alala tungkol dito? Hindi naman kami ang namamahala. Ikaw ang may pananagutan dito. Kung palagi kayong nagkikimkim ng ganitong kuro-kuro sa mga puso ninyo, hindi ba't maaantala nito ang mga bagay-bagay? Hindi ba't maaapektuhan nito ang paghahangad ninyo sa katotohanan, pagpasok sa realidad, at pagkamit ng pagliligtas ng Diyos? Kung walang sino man sa iglesia ang mananagot, hindi natin masasabi kung ang iglesyang ito ay makakapagpatotoo sa Diyos at makakatanggap ng mga pagpapala ng Diyos. At mas lalong hindi natin masasabi kung ilang tao ang magkakamit ng kaligtasan sa iglesyang ito. Kung ganito mag-isip at may ganitong pananaw ang lahat ng tao sa iglesyang ito, tiyak na walang pag-asa ang iglesyang ito. Hindi ba't may ganitong problema ang mga pangkat ng mga gumagawa ng pelikula ngayon? Hindi nag-aasikaso ng mga issue o nag-uulat ng mga problema ang ilan sa mga leader ninyo. Sila ay mga huwad na leader. Nakikita ba ninyo ito? Hindi lumulutas ng mga problema ang mga leader na ito para sa inyo. Hindi ba ninyo natuklasan na isa itong problema? Talaga bang natutuwa kayo tungkol dito? Hindi iniuulat ng leader natin ang problemang ito at hindi malutas ang problemang ito. Kaya magandang pagkakataon ito para magpahinga tayo.
Mabuti iyon. Bukod dito, hindi naman personal na tinanong ng ang itaas ang tungkol sa usaping ito kamakailan, kaya hindi rin natin kailangang iulat ang problema. Bakit hindi natin subukang bigyan ang sarili natin ng kaunting oras para maglibang? Kailangan ba nating kunan ang pelikula ng napakabilis at ayon sa takdang oras? Maayos naman ang pag-usad natin. Ano ngayon kung hindi pa tayo tapos sa pagkuha ng pelikula? Kokondinahin ba tayo dahil dito? Ito ba ang saloobin ninyo? Sa tingin ba ninyo ay hindi ganoon kahigpit ang schedule para sa gawain ng sambahayan ng Diyos, kaya pwede ninyo itong patagalin ng walang hanggan, at hanggat hindi nagtatanong o nagsisiyasat ang itaas tungkol sa usaping ito, hindi ninyo kailangang mag-alala o makaramdam ng anumang pressure, at pwede ninyong lutasin lang ang anumang mga issue na kaya ninyo at hayaan na lang ang anumang hindi ninyo kaya? Ganito ba ang perspektiba ninyo? Hindi. Kung gayon, bakit hindi kayo nag-uulat ng mga problema kapag mayroon kayo ng mga ito? Ito ba ay dahil nasa ilalim kayo ng kontrol ng mga huwad na leader na ito, o dahil ginamitan nila kayo ng isang mahiwaga at nakakatulirong mahika na nagsasanhing magdeliryo kayo at hindi makapagsalita? Ano ang problema rito? Kapag may mga problemang umiiral, alam ba ninyo ang tungkol sa mga ito? Kung sasabihin ninyo na hindi ninyo alam, nagsisinungaling kayo. Kung alam ninyo ang tungkol sa mga ito, pero hindi nyo ito iniuulat, ibig sabihin, nagiging pabaya kayo at lubhang iresponsable sa mga responsibilidad ninyo at wala kayong anumang katapatan sa tungkulin ninyo. Kahit pa nagtatrabaho ka sa mundo para kumita ng pera, dapat ka pa ring maging karapat-dapat sa kakarampot na sahod na natatanggap mo. Lalo pat ngayon na kinakain mo ang pagkain ng sambahayan ng Diyos. Naghahangad ka ng kaligtasan habang ginagampanan ang tungkulin mo, at sa paggawa nito, inihahanda mo ang daan at ang sarili mong hantungan. Hindi mo ito ginagawa para sa sambahayan ng Diyos, ni para sa sinumang individual, at lalong hindi para sa akin. Ginagawa mo ito para sa sarili mo. Sa mainam na salita, ginagawa ng mga tao ang tungkulin nila para magkamit ng kaligtasan. Pero sa mas tumpak na salita, ginagawa nila ito para magkamit ng mga pagpapala at para magkaroon ng magandang hantungan. Dapat mong maunawaan ng malinaw ang usaping ito. Huwag kang maging hangal. Hindi mo ginagampanan ang tungkulin mo para sa ibang tao o para sa mga magulang mo, at hindi mo ito ginagawa para magdala ng kaluwalhatian sa mga ninuno mo o ng karangalan sa pangalan ng pamilya mo. Ginagawa mo ito para sa sarili mo. Nilikha ka ng Diyos, at mula pa nang likhain niya ang mundo, pauna na niyang itinakda na ipapanganak ka sa mga huling araw. Dinala ka niya sa kanyang sambahayan, hinayaan kanyang marinig ang kanyang tinig, hinayaan kanyang kumain at uminom ng kanyang mga salita araw-araw at tumanggap ng panusto sa buhay, at binigyan kanya ng pagkakataon upang magampanan mo ang iyong tungkulin sa sambahayan ng Diyos. Ito ang pinakamaganda mong pagkakataon bilang isang nilikha para magkamit ng kaligtasan, at ito rin ang tanging pagkakataon mo. Kung habang ginagampanan mo ang iyong tungkulin,
Sisirain mo ang pagkakataong ito kahit na maparusahan ka o umiyak at magngalit ang mga ngipin mo. Kapag sa huli ay nasadlak ka sa mga sakuna, kagagawan mo ang lahat ng iyon at nararapat lang iyon sa iyo. Ito ay sariling kasalanan mo. Hindi kailangang pasanin ng ibang mga tao ang mga responsibilidad mo at hindi mo rin kailangang pasanin ang mga responsibilidad ng ibang mga tao. Ikaw lang ang pwedeng umako ng responsibilidad sa landas na tinatahak mo at sa lahat ng ginagawa mo ngayon, at ikaw lang ang pwedeng pumasa ng mga kahihinatnan sa huli. Ang magagawa ko lang ay ipaunawa sa inyo ang mga bagay na dapat kong bigkasin at sabihin sa inyo, at ihanda ang daan para sa inyo upang maaari kayong tumahak sa landas ng kaligtasan. Naipaliwanag ko na ng malinaw ang lahat, kaya kayo na ang bahala kung paano kayo kikilos mismo. Hindi ko na inaalala ang mga personal ninyong issue. Ginagampanan ko lang ang gawaing nakatalaga sa akin at hindi ako gumagawa ng anumang gawain na higit pa rito. Hindi ba't isa itong katunayan na ginagawa mo ang iyong tungkulin alang-alang sa sarili mong hantungan? Kung sasabihin mo, napakaraming problema pero hindi iniuulat ng leader ko ang mga ito, kaya hindi ko rin iuulat ang mga ito. Hindi ba't kahangalan iyon? Hindi ba't isa iyong pagkakalkula? Ano ang responsibilidad mo kapag nakakakita ka ng isang problema? Ang responsibilidad mo ay ang tipunin ang lahat at patahimikin ang sarili ninyo para maghanap at makipagbahaginan tungkol sa problema, para makita kung saang bahagi lumitaw ang problema at para matukoy ang pinakaugat ng problema. Kung pagkatapos ng ilang talakayan ay natukoy ang pinakaugat, pero hindi ninyo magawang lutasin ang problema ng kayo-kayo lang, dapat ninyo itong iulat kaagad sa ang itaas. Sino ang dapat mag-ulat nito? Dapat kang magboluntaryo at sabihin, "Ako ang mag-uulat." Kung hindi iyon uubra, pwede tayong pumili ng ilang kinatawan at iulat ito ng sama-sama. Sinasabi ng ilang tao, "Hindi ba't may leader tayo?" Ang sagot mo, hindi siya leader. Hindi man lang niya tinutupad ang mga responsibilidad ng isang tao. Isa lang siyang hayop na may balat ng tao at dapat siyang paalisin ng apurahan at tanggalin. Hindi niya iniuulat ang problema, kaya dapat tayo na mismo ang mag-ulat nito. Ito ang responsibilidad natin. Tanging kapag natupad natin ang mga responsibilidad natin, saka lang tayo ituturing ng Diyos bilang mga tao. Kung malinaw nating alam kung ano ang mga responsibilidad natin, pero hindi natin tinutupad ang mga ito, hindi tayo karapat-dapat na maging tao at hindi tayo ituturing ng Diyos bilang tao. Kung hindi ka ituturing ng Diyos bilang isang tao, ano ang ipinapahiwatig nito na ituturing niya sa iyo? Ipinapahiwatig nito na itinuturing ka niya bilang isang baboy o isang aso. Kung gayon, ililigtas ka pa rin ba ng Diyos? Hindi. Kaya naman, kung hindi ka mauuwi sa isang magandang hantungan, hindi ba't ikaw ang may gawa niyon sa sarili mo? At hindi ba't nawala ng saysay ang paggawa mo sa tungkulin mo? Nasa sa iyo ang pagpili sa landas mo at nasa sa iyo rin kung tatahakin mo ito.
Ano man ang landas na piliin mo, o kung ano ang mga panghuling kahihinatnan, ikaw ang may pananagutan. Walang sino man ang mananagot para sa landas na tatahakin mo at sa mga kahihinatnan. Kung, bilang mga leader at manggagawa, binabaliwala ninyo ang mga problemang lumilitaw sa paggampan ng mga tungkulin, at naghahanap pa kayo ng iba't ibang dahilan at palusot para umiwas sa pananagutan, at hindi ninyo nilulutas ang ilang problema na kaya ninyong lutasin, at hindi ninyo inuulat sa ang itaas ang mga problemang hindi ninyo kayang lutasin, na para bang walang kinalaman ang mga ito sa inyo, hindi ba't pagpapabaya ito sa responsibilidad? Ang pagtrato ba sa gawain ng iglesia sa ganitong paraan ay pagiging mautak o pagiging hangal? Hindi ba tuso ang gayong mga leader at manggagawa? Hindi ba't wala silang anumang pagpapahalaga sa responsibilidad? Kapag nahaharap sila sa mga problema, binabaliwala nila ang mga ito. Hindi ba't sila ay mga taong walang pakialam? Hindi ba't mga tuso silang tao? Ang mga tusong tao ang pinakahangal sa lahat. Dapat kang maging matapat na tao. Dapat magkaroon ka ng pagpapahalaga sa responsibilidad kapag humaharap ka sa mga problema. At dapat mong subukan ang lahat ng paraan at hanapin ang katotohanan upang malutas ang mga ito. Hinding-hindi ka dapat maging tusong tao. Kung ang iniisip mo lang ay ang pag-iwas sa pananagutan at paghuhugas kamay rito kapag lumilitaw ang mga problema, makokondena ka dahil sa pag-uugaling ito kahit sa gitna ng mga walang pananampalataya, bukod pa sa sambahayan ng Diyos. Ang pag-uugaling ito ay tiyak na kinokondena at isinusumpa ng Diyos, at ito ay kinasusuklaman at tinatanggihan ng hinirang na mga tao ng Diyos. Gusto ng Diyos ang mga taong matapat at nasusuklam siya sa mga taong mapaninlang at tuso. Kung isa kang tusong tao at kumikilos ng madaya, hindi ka ba kasusuklaman ng Diyos? Hahayaan ka lang ba ng sambahayan ng Diyos na makalusot? Sa malaot madali, pananagutin ka. Gusto ng Diyos ang mga taong matapat at ayaw niya sa mga taong tuso. Dapat malinaw itong maunawaan ng lahat at huwag nang maguluhan at gumawa ng mga kahangalan. Ang pansamantalang kamangmangan ay maaaring pangatwiranan, pero kung talagang hindi tinatanggap ng isang tao ang katotohanan, masyadong matigas ang ulo niya. Marunong humawak ng responsibilidad ang mga taong matapat. Hindi nila isinasaalang-alang ang sarili nilang mga pakinabang at kawalan. Iniingatan lamang nila ang gawain at mga interes ng sambahayan ng Diyos. Mayroon silang mabubuti at matatapat na puso na gaya ng mga mangkok ng malinaw na tubig kung saan makikita mo ang ilalim sa isang sulyap. Wala rin silang itinatago sa kanilang mga kilos. Ang isang taong mapanlinlang ay laging nandadaya, laging nagpapanggap, pinagtatakpan at ikinukubli ang mga bagay-bagay at binabalot ng husto ang sarili nila. Walang makakilatis sa ganitong uri ng tao. Hindi makilatis ng mga tao ang iyong mga saloobin, pero kaya ng Diyos na masiyasat ang mga bagay sa kaibuturan ng iyong puso. Kapag nakikita ng Diyos na hindi ka isang matapat na tao, natuso ka
na hindi mo kailanman tinatanggap ang katotohanan. Palaging nililinlang ang Diyos at hindi kailanman ibinibigay ang puso mo sa Kanya. Ayaw ka ng Diyos at kinasusuklaman at inaabandona ka ng Diyos. Anong klase ng mga tao ang umuunlad sa gitna ng mga walang pananampalataya at ang mga mahusay mambola at mabilis mag-isip? Malinaw ba ito sa inyo? Ano ang diwa nila? Masasabi na lahat sila ay napakahirap na makilatis. Sobrang mapanlinlang at tuso nilang lahat. Sila ang mga tunay na dyablo at Satanas. Maaari bang iligtas ng Diyos ang ganitong mga tao? Wala nang higit pang kinasusuklaman ang Diyos kundi ang mga dyablo. Mga taong mapanlinlang at tuso at hinding-hindi ililigtas ng Diyos ang gayong mga tao. Hinding-hindi kayo dapat maging ganitong uri ng tao. Yaong mga palaging nagmamasid at alerto kapag nagsasalita sila, na mabulaklak ang dila at mapanlinlang, at gumaganap ng isang papel para bumagay sa sitwasyon kapag pinapangasiwaan nila ang mga usapin. Sinasabi ko sa iyo, pinakakinasusuklaman ng Diyos ang mga gayong tao, hindi na maililigtas pa ang mga taong gaya nito. Tungkol sa lahat ng nabibilang sa kategorya ng mga mapanlinlang at tusong tao, kahit gaano pa kagandang pakinggan ang mga salita nila, lahat ng ito ay mapanlinlang, maladyablong salita. Kapag mas magandang pakinggan ang kanilang mga salita, mas lalong mga dyablo at Satanas ang mga taong ito. Sila mismo ang klase ng mga tao na pinakakinasusuklaman ng Diyos. Talagang ito ay tama. Ano ang masasabi ninyo? Makakamit ba ng mga taong mapanlinlang, madalas magsinungaling, at mahusay mambola ang gawain ng banal na espiritu? Kaya ba nilang makamit ang kaliwanagan at pagtanglaw ng banal na espiritu? Hinding-hindi. Ano ang saloobin ng Diyos ukol sa mga taong mapanlinlang at tuso? Itinataboy niya ang mga ito. Isinasantabi niya ang mga ito at hindi pinapansin. Itinuturing niya sila bilang kauri ng mga hayop. Sa paningin ng Diyos, ang gayong mga tao ay nakabihis lamang ng balat ng tao, at sa diwa, sila ay mga dyablo at Satanas. Sila ay mga naglalakad na bangkay, at hinding-hindi sila ililigtas ng Diyos. Kaya, ano ang kalagayan ng mga taong ito ngayon? May kadiliman sa kanilang puso, wala silang tunay na pananalig, at kahit na anong mangyari sa kanila, hindi sila kailanman nabibigyang liwanag o natatanglawan. Kapag nahaharap sa mga sakuna at kapighatian, nagdarasal sila sa Diyos, pero wala sa kanila ang Diyos at wala silang tunay na maaasahan sa kanilang puso. Para magtamo ng mga pagpapala, sinusubukan nilang magpanggap ng mabuti, ngunit hindi nila mapigilan ang kanilang sarili sapagkat wala silang konsensya at katwiran. Hindi nila kayang maging mabubuting tao kahit gustuhin nila, kahit gusto nilang tumigil sa paggawa ng masasamang bagay. Hindi nila kayang kontrolin ang sarili nila. Hindi ito uubra. Makikilala ba nila ang kanilang sarili matapos silang paalisin at itiwalag? Bagamat malalaman nilang nararapat sa kanila ito,
Hindi nila ito aaminin sa sinuman. At kahit mukhang kaya nilang gawin ang kaunting tungkulin, kikilos pa rin sila sa madayang pamamaraan at hindi magbubunga ng anumang malinaw na mga resulta ang kanilang gawain. Kaya ano ang masasabi ninyo? Nagagawa ba ng mga taong ito na tunay na magsisi? Talagang hindi. Ito ay dahil hindi sila nagtataglay ng konsensya o katwiran at hindi nila minamahal ang katotohanan. Hindi inililigtas ng Diyos ang ganitong uri ng tuso at masamang tao. Anong pag-asa ang mayroon sa pananampalataya sa Diyos para sa gayong mga tao? Ang kanilang paniniwala ay wala ng kabuluhan at malamang na wala silang mapapala mula rito. Kung sa buong pananalig nila sa Diyos, hindi hinahangad ng mga tao ang katotohanan, kahit ilang taon pa silang manampalataya, wala itong magiging epekto. Kahit na manampalataya sila hanggang sa pinakahuli, wala silang matatamo. Para makamit ang Diyos, kailangang makamit ng mga tao ang katotohanan. Tanging kung nauunawaan nila ang katotohanan, naisasagawa ang katotohanan, at nakakapasok sa katotohanang realidad, saka lamang nila makakamit ang katotohanan at matatamo ang pagliligtas ng Diyos. At saka lamang nila matatamo ang pagkilala at mga pagpapala ng Diyos, at ito lamang ang pagkakamit sa Diyos. Kung gusto ng mga tao na makamit ang katotohanan, ang unang hakbang na dapat nilang gawin ay ang matutong tuparin ang mga responsibilidad nila. Ibig sabihin, dapat nilang gawin ng maayos ang tungkulin nila. Ito ang pinakapangunahing bagay. Tiyak na hindi dapat matuto ang mga tao mula sa mga huwad na leader na nangangaral lang ng mga salita at doktrina at hindi gumagawa ng tunay na gawain. Hindi nananagot sa anumang ginagawa nila. Ginagawa ang lahat ng bagay ng pabasta-basta at natitiwalag sa huli. Hindi maliit na usapin ang paggawa ng tungkulin. Lubos na nabubunyag ang mga tao sa paggampan nila ng tungkulin nila at itinatakda ng Diyos ang mga kalalabasan ng mga tao batay sa tuloy-tuloy na pagganap nila habang ginagawa ang tungkulin nila. Ano ang ibig sabihin kung hindi ginagawa ng maayos ng isang tao ang tungkulin niya? Nangangahulugan ito na hindi niya tinatanggap ang katotohanan o hindi siya tunay na nagsisisi at itinitiwalag siya ng Diyos. Kapag natanggal ang mga huwad na leader at huwad na manggagawa, ano ang kinakatawan nito? Ito ang saloobin ng sambahayan ng Diyos sa gayong mga tao at, syempre, kinakatawan din ito ang saloobin ng Diyos sa gayong mga tao. Kung gayon, ano ang saloobin ng Diyos sa mga walang silbing tao na gaya ng mga ito? Itinataboy, kinokondena, at itinitiwalag sila ng Diyos. Kaya, gusto pa rin ba ninyong magpasasa sa mga pakinabang ng katayuan at maging isang huwad na leader? Pagkatapos manampalataya ng mga tao sa Diyos, ano ang pinakamasakit at pinakamalungkot na bagay na pwedeng mangyari sa kanila? Ang pinakamalaking bagay ay walang iba, kundi ang malaman na pinaalis o pinatalsik sila at naibinunyag at itiniwalag sila ng Diyos. Ito ang pinakamasakit at pinakamalungkot na bagay,
at walang sino man ang may gustong mangyari ito sa kanila pagkatapos nilang manampalataya sa Diyos. Kaya, paano maiiwasan ng mga tao na mangyari ito sa kanila? Sa pinakamababa, kailangan nilang kumilos ayon sa konsensya nila. Ibig sabihin, kailangan muna nilang matutuhan kung paano tuparin ang mga responsibilidad nila. Hinding-hindi sila dapat maging pabasta-basta at hindi nila dapat antalahin ang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Dahil isa kang tao, dapat mong pagnilayan kung ano ang mga responsibilidad ng isang tao. Ang mga responsibilidad na pinakapinahahalagahan ng mga walang pananampalataya, gaya ng paggalang sa magulang, pagtusto sa mga magulang, at pagbibigay karangalan para sa pamilya ay hindi na kailangang banggitin pa. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan at walang tunay na kahulugan. Ano ang pinakamababang responsibilidad na dapat tuparin ng isang tao? Ang pinakamakatotohanang bagay ay kung paano mo ginagampanan ng maayos ang iyong tungkulin ngayon. Hindi mo tinutupad ang iyong responsibilidad kung nasisiyahan ka ng iniraraos lang ang tungkulin, at hindi mo tinutupad ang iyong responsibilidad kung ang nagagawa mo lang ay ang bumigkas ng mga salita at doktrina. Tanging ang pagsasagawa ng katotohanan at paggawa sa mga bagay-bagay ng ayon sa prinsipyo ay pagtupad sa iyong responsibilidad. Kapag epektibo na ang pagsasagawa mo ng katotohanan at kapaki-pakinabang na ito sa mga tao, saka mo lamang tunay na matutupad ang iyong responsibilidad. Anumang tungkulin ang iyong ginagawa, tanging kapag iginigiit mong kumilos ayon sa mga katotohanang prinsipyo sa lahat ng bagay, saka mo lamang tunay na matutupad ang iyong responsibilidad. Ang wala sa loob na paggawa ayon sa paraan ng tao sa paggawa ng mga bagay-bagay ay pagiging pabasta-basta. Ang pagkapit lamang sa mga katotohanang prinsipyo ang wastong paggampan sa iyong tungkulin at pagtupad sa iyong responsibilidad. At kapag tinutupad mo ang iyong responsibilidad, hindi ba ito pagpapamalas ng katapatan? Ito ang pagpapamalas ng tapat na paggampan sa iyong tungkulin. Tanging kapag mayroon ka ng ganitong pagpapahalaga sa responsibilidad, ng ganitong determinasyon at pagnanais, at ng ganitong pagpapamalas ng katapatan patungkol sa iyong tungkulin, saka ka lamang titingnan ng Diyos ng may pabor at pagsang-ayon. Kung hindi mo man lang taglay ang ganitong pagpapahalaga sa responsibilidad, ituturing ka ng Diyos na isang tamad, isang mangmang, at kasusuklaman ka niya. Sa pananaw ng tao, ang ibig sabihin nito ay hindi ka iginagalang, hindi ka sineseryoso, at mababa ang tingin sa iyo. Katulad ito ng kapag matagal-tagal mo nang nakakaugnayan ang isang tao at nakikita mong nagsasalita siya tungkol sa mga magarbo, di praktikal na usapin at nagdadaldal ng mga di makatotohanang bagay, at napapansin mong mahilig siyang magyabang at magmalaki, at na hindi siya maaasahan, rerespetuhin mo ba siya? Maglalakas loob ka bang ipagkatiwala sa kanya ang anumang gampanin? Marahil ay maaantala niya ang gampaning ipagkakatiwala mo sa kanya dahil sa ilang kadahilanan, at kaya hindi ka maglalakas loob na ipagkatiwala ang anumang bagay sa mga ganoong tao. Kasusuklaman mo siya mula sa kaibuturan ng puso mo at pagsisisihan mo na nakaugnayan mo pa siya.
Mararamdaman mong mapalad ka na hindi mo siya pinagkatiwalaan ng anumang bagay at iisipin mo na kung ginawa mo iyon, pagsisisihan mo iyon habang buhay. Ipagpalagay nating nakisalamuha ka sa isang tao at sa pamamagitan ng pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa kanya, nakita mo na bukod sa nagtataglay siya ng mabuting pagkatao, mayroon din siyang pagpapahalaga sa responsibilidad at kapag ipinagkakatiwala mo sa kanya ang isang gampanin, kahit may kaswal kang sinabi sa kanya, itinatanim niya ito sa isipan niya at nag-iisip siya ng mga paraan kung paano niya mapapangasiwaan ng maayos ang gawain para mapalugod ka. At kung hindi niya magagawa ng maayos ang ibinigay mong gampanin sa kanya, mahihiya siyang makita ka pagkatapos niyon. Isa itong taong may pagpapahalaga sa responsibilidad. Hanggat sinasabihan siya o may isang bagay na naitalaga sa kanya, isang leader man, manggagawa o ang itaas ang nag-atas sa kanya, palaging iisipin ng mga taong may pagpapahalaga sa responsibilidad na, aba, dahil ganito kataas ang tingin nila sa akin, dapat kong pangasiwaan ng mabuti ang usaping ito at hindi sila biguin. Hindi ba't mapapanatag kang magkatiwala ng isang gampanin sa gayong mga tao na nagtataglay ng konsensya at katwiran? Ang taong pwede mong pagkatiwalaan ng isang gampanin ay tiyak na iyong mga pinapaboran at pinagkakatiwalaan mo. Sa partikular, kung napangasiwaan nila ang ilang gampanin para sa iyo at naisakatuparan ang mga ito ng maingat at ganap na natugunan ang iyong mga hinihingi, iisipin mo na sila ay mapagkakatiwalaan. Sa puso mo, talagang hahangaan mo sila at tataas ang tingin mo sa kanila. Handang makisama ang mga tao sa ganitong uri ng tao, lalo naman ang Diyos. Sa palagay ba ninyo, ay handang ipagkatiwala ng Diyos ang gawain ng iglesia at ang tungkulin na obligadong gawin ng isang tao sa isang taong hindi mapagkakatiwalaan? Hindi. Hindi niya gagawin iyon. Kapag nagtatalaga ang Diyos ng isang gawain ng iglesia sa isang tao, ano ang ekspektasyon ng Diyos sa taong ito? Unang-una, umaasa ang Diyos na masipag at responsable siya. Natatratuhin niya ang gawaing ito na parang isang malaking bagay at pangasiwaan ito ng naaayon at gawin ito ng maayos. Pangalawa, umaasa ang Diyos na siya ay isang taong mapagkakatiwalaan at kahit gaano pa katagal ang oras na lumipas at paano man magbago ang kapaligiran, hindi magbabago ang pagpapahalaga niya sa responsibilidad at ang kanyang integridad ay makakapanindigan sa pagsubok. Kung isa siyang mapagkakatiwalaang tao, mapapanatag ang Diyos at hindi na niya pangangasiwaan o kukumustahin ang bagay na ito. Ito ay dahil sa puso ng Diyos, nagtitiwala siya sa taong ito. Siguradong makokumpleto niya ang gampaning ibinigay sa kanya nang walang anumang mangyayaring problema. Kapag ipinagkakatiwala ng Diyos sa isang tao ang isang gampanin, hindi ba't ito ang inaasahan ng Diyos? Pagkatapos, kapag naunawaan mo na ang layunin ng Diyos, dapat mo namang malaman sa puso mo kung paano kumilos para matugunan ang mga hinihingi ng Diyos, kung paano magiging pabor sa paningin ng Diyos, at kung paano mo makukuha ang tiwala ng Diyos. Kung malinaw mong nakikita ang sarili mong mga pagpapamalas at pag-uugali at ang iyong saloobin sa pagharap mo sa iyong tungkulin, kung mayroon kang kamalayan sa sarili at alam mo kung ano ka,
Hindi ba't hindi makatwiran kung hihilingin mo na paboran ka ng Diyos, pakitaan ka niya ng kabutihan o bigyan ka ng espesyal na pagtrato? Kahit mababa ang tingin mo sa sarili mo, kahit minamaliit mo ang iyong sarili, subalit hinihiling mong paboran ka ng Diyos, walang katuturan ito. Dahil dito, kung gusto mong paboran ka ng Diyos, kahit papaano, dapat ay mapagkakatiwalaan ka sa mga mata ng ibang tao. Kung gusto mong pagkatiwalaan ka ng iba, paboran ka, pahalagahan ka, sa pinakamababa ay kailangan mong maging marangal, magkaroon ng pagpapahalaga sa responsibilidad, maging tapat sa iyong salita at mapagkakatiwalaan. Higit pa rito, dapat kang maging masipag, responsable, at tapat sa harap ng Diyos. Kung magkagayon, matutupad mo na sa kaibuturan ang mga hinihingi ng Diyos sa iyo. Pagkatapos, magkakaroon ka ng pag-asa na makamit ang pagsang-ayon ng Diyos. Hindi ba? Mahirap ba itong makamit? Maging ang mga tao ay gustong makahanap ng maaasahang tao na mangangasiwa ng mga gampanin at mapapakisamahan. Kaya isang kalabisan ba na hilingin ng Diyos na gawin ng mga tao ng maayos ang mga tungkulin nila at na magkaroon siya ng maliit na hinihingi sa mga tao? Hindi talaga ito isang kalabisan. Hindi ito para pahirapan ang mga tao, kundi ito ay napakawasto. Sadya lang na hindi handa ang mga tao na gawin ito. Hindi nila pinagninilayan ang mga iniisip ng Diyos o pinapahalagahan ang mga layunin ng Diyos. Ang kaya lang nilang gawin ay ang patuloy na humingi sa Diyos. Sinasabi nila, "Dapat mo akong pagpalain. Dapat mo akong pakitaan ng kabutihan. Dapat mo akong gabayan." Kung gayon, ano ba ang ginagawa mo? Talaga bang kaya mong tuparin ang tungkulin mo ayon sa konsensya at katwiran mo? Talaga bang kaya mong maging masipag, responsable, at tapat? Ito ang pinakamababang kondisyong dapat mong matugunan para paboran ka ng Diyos. Hindi ba't ito ang direksyong dapat pagsikapang sundan ng mga tao? Dahil nananampalataya ka sa Diyos, dapat kang magsikap tungo sa katotohanan at sa mga hinihingi ng Diyos. Ito ang direksyong dapat pagsikapang sundan ng mga tao. Dapat magsikap ang mga tao sa tamang direksyon. Sa ganoong paraan, hindi na magiging walang kabuluhan ang kanilang paghahangad na mapalugod ang Diyos. Sa puso nila, mayroon bang anumang konsepto ang mga huwad na leader tungkol sa pagpapalugod sa Diyos sa pananampalataya nila sa Kanya? Mayroon ba silang anumang saloobin? Malinaw na wala. Mayroon lang silang saloobin ng pagraos lang sa mundo at ganoon din ang pagtrato nila sa Diyos sa paraang lubhang walang galang at mapanghamak. Lubhang nagdudulot ng kahihiyan at lumalapastangan sa Diyos ang ganitong uri ng saloobin at kinasusuklaman ito ng Diyos. Binigyan sila ng Diyos ng buhay at ng lahat ng bagay na taglay ng isang tao. Ngunit ang saloobin nila sa lahat ng bagay na ibinigay ng Diyos sa kanila, sa mga pagsasaayos na ginagawa ng Diyos para sa buhay nila, sa atas at gawain ng Diyos, at sa sarili nilang mga tungkulin, ay pag-alipusta at paghamak. Ano ang ibig sabihin ng paghamak? Ang ibig sabihin nito ay ang kagustuhang iraos lang ang mga araw
at hindi seryosohin ang anumang bagay. Lubos na kinasusuklaman ng Diyos ang saloobin nilang ito, kaya tiyak na hindi niya ililigtas ang gayong mga tao. Ano ang dapat ninyong maunawaan dito? Ito ay na hindi kayo dapat maging ganitong uri ng tao. Isa ka mang leader o hindi, o kung mayroon ka man ng ambisyon at pagnanais na maging isang leader o wala, dapat mo munang matutunan kung paano umasal at tiyak na hindi maging isang tamad, batugan o walang kwentang tao. Sa pag-asal mo, dapat kang magkaroon ng matuwid na saloobin, dignidad at pagpapahalaga sa responsibilidad. Ito ang pinakabatayan na dapat gawin. Tanging sa pundasyong ito matutugunan ng mga tao ang mga hinihingi ng Diyos at makokumpleto ang kanyang atas. Kung wala ka ng kahit katiting na pundasyong ito, wala nang dapat pang pag-usapan.